Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabulabog nga itong sikuting ng Norte at Claire dahil nga talagang sa pagkabangag nila ay talagang binira nga ng binira ni Attorney Salvador Panelo. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na nga sila nagkakaintindihan at paiba-iba na rin ang sinasabi nga ni Kuting ng Norte na ito sa publiko. Ngayon nga ay talagang nabunyag ang kanilang mga kabalbalan at katiwakalian dahil nga rito ay nawalan na ng tiwala ng tuluyan ang taong bayan. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga talaga sila nagkakaintindihan at pera-pera na lamang ang kanilang ginagawa. Ngayon nga ay marami na rin sumusuko nga nakakampingan ni Kuting ng Norte dahil nakikita na nila ang kanilang pagkabangag at talagang pangungulimbat ng kaba ng bayan. Ngayon nga ay kailangan magising ang ating mamamayan at huwag na muling iboto ang mga mukhang pera at ang mga pulpolitiko at huwag na naman magpasuhol dahil lamang sa pera at dahil lamang sa 5 kilong bigas ni Tambaloslos. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan guys, sino yan? Meron pa tayo dito, wait lang lakihan natin yung para klaro. O, di ba pati kay Pastor Kibuloy, ganun din ginawa nila kay Pastor eh. O, ayan o, ayan o. Yan, lakihan natin. Ayan o. Sino yan, mga kaibigan? O. Ayan po, confess drug lord wants to be mayor, fight drugs. Grabe. Grabe po itong mga to. Espinosa, yes, Espinosa po. Gusto daw niyang maging mayor, mga kaibigan. Samantalang, si former President Duterte, dinala nila sa dahig. Kawawa naman si Tatay Digong. Si Tatay Digong po, mga kaibigan, siya po ang nagpakulong nito. Di ba? Yung niya. Ito, alam ko tumakbo to eh. Tumakbo to sa ibang bansa eh. Di ba? So tingnan nyo guys Basahin po natin Espinosa, once identified by the police as the biggest drug lord in Eastern Visayas, is running for mayor here on a platform of ridding his hometown of illegal drugs. But instead of taking an iron-fisted approach, Espinosa said he was more rehabilitating drug users while jailing the pushers. So tatakbo po siyang mayor, mga kaibigan. Ano po masasabi niyo dyan? Ano po ang inyong reaction, mga kaibigan? Di ba? Balik na po sila. Balik na po sila sa kapangyarihan, mga kaibigan. Samantalang sa panahon ni Pangulong Duterte, lahat yan wala. Nawala lahat yan. Lahat sila naglaho na parang bula. Hindi mo na mahanap. Pero ngayon, nagbabalikan na po sila. At tatakbo pa ang mga hinayupa. Tatakbo pa as mayor. At hindi lang siya, marami pang iba dyan. Di ba? Marami pang iba, mga kaibigan. Ito po, may nabanhaw. Pudilat, sino ba yung nabanhaw? O, ano ba yung Tagalog sa nabanhaw? Nabuhay. O, may nabuhay po, mga kaibigan. Ito po, ipakita natin guys. Kasi matagal na po nating hinahanap ito. Pero bigla pong nabanhaw. Ay, nako. May nabanhaw. Oh, ito po, nabanhaw guys. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Boom! Boom, panis.
Oh, biglang nabanhaw. Oh, tingnan nyo guys, sino yan nabanhaw? Ang sabi dito mga kaibigan, ang statement po ni Tambaluslos guys, basahin po natin. I commend the PNP under the leadership of General Romel Francisco Marbil for demonstrating stronger, smarter policing. From sharp drop in focus crimes nationwide to the swift arrest of the Antipolo Road rage suspect. These results reflect discipline, innovation, and renewed commitment to public safety. The Antipolo incident in particular shows how far the PNP has come in terms of speed and responsiveness. Wow, galing. Pinasalamatan niya si Marbil. Dahil sa bilis na pag-aksyon. Tama din naman. Tama nga, mabilis naman talaga ang aksyon. Di ba? Oh, ito po, meron pa siyang sinabi dito guys. Meron pa siyang statement dito. Bigyan natin to ng panahon kasi matagal siyang nawala. Ha? Matagal siyang nawala. Ito po mga kaibigan, itong sinabi niya. Ito po. Ayan na. Ito na guys. Ang sinabi niya dito mga kaibigan, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Nako. Ulitin ko ha. Ang sinabi po niya mga kaibigan, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Nako, sino kayong pinatamaan niya dito? Los-los ni mo ay tambalos-los. Los-los ni mo tambalos-los. Pag los-los na lang. Giatay. Ulitin ko ha. Ulitin ko yung sinabi ni tambalos-los mga kaibigan. Giatay din is tambalos-los eh. Gi-animal mo, nag-gikulira. Abi na ko, gidanlak na ni Buang. Bumalik na naman. Fudilat, hinahanap mo kasi, ayan, bumalik tuloy. Okay, ulitin ko yung sinabi niya ha. Ang sabi niya guys, huwag tayong maging tagapagsalita sa kasinungalingan. Wow. Sinong tinutukoy niya dito? Baka ang tinutukoy niya dito, ang pinapatamaan niya, si daldalerang bongangerang palingkera. Kasi palagi nagpapakalat yan eh. Di ba? Kasi sabi niya, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Sino tinutukoy niya? Baka ang tinutukoy niya, si daldalerang bongangerang palingkera. Di ba? Tama ba ako guys? Kasi sino po ang tagapagsalita? Sino po ang tagapagsalita? Di ba siya? Sabi niya, while real crime is going down, fabricated stories and scripted videos are spreading like wildfire online. Wow, totoo ba ito sinasabi niya? Ano sinasabi niyang scripted ang mga videos? Ano yun? Fear is being peddled, and for clicks and views, that's not just irresponsible, it's dangerous. Hindi ko alam guys, hindi ko maintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin dito. Kasi may sinabi siya, fabricated stories daw and scripted videos are spreading like wildfire online. Ano kaya sinasabi niyang spreading like wildfire? Mga videos daw, mga ano. Ano kaya sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Baka yung mga sinasabi ni Butangera. Ano po ang masasabi niyo dito guys? Tindera ng bangus. Sa totoo lang po, hindi ko talaga magets kung ano po ang gusto niyang sabihin. Pasensya na po. Pero wala talaga, hindi po pumapasok sa isip ko kung ano po ang gusto niyang patamaan dito. Di ba? Hindi ko talaga magets mga kaibigan. Kasi, kung sasabihin niya, yung mga videos, mga photos na fabricated, dapat patunayan nila. Baka ang tinutukoy niya guys, yung mga videos siguro or yung mga photos na dinodoktor, na walang mga paa,
Ha? Walang mga paa, walang mga kamay. Minsan walang mata. Minsan ibang kulay ng damit. Di ba? Iba yung puro throwback yung mga picture. Puro throwback yung mga videos. Tapos sila magugulat. Di ba? Dapat ipaliwanag nyo kasi. Di ba? Bigyan nyo ng justice. Kung talagang sinasabi nyo ay yung mga nagpe-peddle, ng mga fabricated stories. Ano ba yung mga fabricated stories? Di ba? Oh, badlungan na si Kuan, si Butangera. Ha? Oh, katulad dito. Ito po, ipakita ko sa inyo guys, itong bagong natuklasan ng taga-LA. Okay? Ipakita ko sa inyo para po malaman nyo mga kaibigan kung ano pong ginawa nila sa mga photos at ano pong ginawa nila guys sa mga video. Okay? Kasi ito po, malalaman po natin kung ine-edit ba nila. Tignan natin guys, no? Pakinggan po natin yung opinion ng taga-LA para po magkaalaman na po guys. Ito po, i-play lang po natin mga kaibigan. Ito po, magbibigay lang po tayo ng reaction ha. Oo. Once again, uulitin ko, magbibigay lang po tayo ng reaction. Oh, nakita niyo yung video? Nakita niyo to? Nakita niyo itong litrato, guys? Nakita niyo? Magkaibang damit yan, magkaibang kulay yan, ha? Pero, same lang yan, guys. Same lang pong pinalabas yan. Pero bakit po magkaibang damit? Yan yung sinasabi natin. Okay? Pakinggan po natin, guys. Itong taga-LA. Nasi Panda rin yung auntie niya, nag-post na si check pictures and images na update lagi ko, na nalagi siya sa Philippines. But then again, ngano ilaron maginintaw yung mga Pilipino, oy, ngano and the images that you posted, my God, aren't you supposed to have like a lot of money? Can't you afford a better graphic editor? Grabe bay. I mean, it almost feels like it's, deliberate na unsa man gituyo na ninyo nga magrigor ang mga utok sa mga Pilipino nga mag-post mga throwback and puros mga edited nga mga images. Kasi Bisaya po tatagalogin natin, okay? I-just translate natin into Tagalog real time kasi Bisaya eh. Ang sabi niya guys, bakit kayo nagpo-post ng mga throwback, mga videos, mga photos? Ha? Nililito nyo ba yung mga tao? Why are you doing this? Why are you doing this? Everyone knows that you're not in the Philippines. Oh, di ba? Everyone knows that you are not in the Philippines, sabi niya. Not according to the document that I have at least. So what is really happening here? So let's go back. Let's go ahead and dissect all of the images that she just recently posted. But before that, let's start with Auntie Claire again. Ito na naman si Claire. Okay, so there is a tanong. Magsugod sa tabi ni Auntie Claire. Kaya ngon magit ko no siya, nga naabot ako no alas 5:50. Oh, ito po, pakinggan po natin to guys. Pakinggan po natin mabuti ito. Auntie Claire, kaya ngon magit ko no siya. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na... Just me. Obvious yun kaayo siya nga kanang just thinking at the top of her head gani nga unsay ma-come up niya nga reason gani or alibi. Pinagtawanan na lang po siya. Kayo, what do you mean 5:58? Wala na lang gani mo gila-size, no? Wala na lang gani mo gila-size. Okay, so granting ibutang na to na kanang 5:58 pero unsa man sa ni imong nga statement diri dapita? Lunes po dumating. Kung di pa ako nagkakamali, baka nga mas maaga pa sa 5 o'clock yung paglanding ng aeroplano. So, imo na po siya, mas maaga pa sa 5 o'clock. So, nabot na po siya og kanang kuan. Alas 4. Butang na to, pasado alas 4. Galabad na dyan akong oni mo, Auntie Claire, oy. Galabad na dyan akong oni mo, Auntie Claire, oy. Kung sa Tagalog pa, sumakit ang ulo ko sa'yo, Auntie Claire.
Kasi guys, ang point dito mga kaibigan, iba-iba kasi ang sinasabi. Yun po yun. Yun po yung point doon. Iba-iba yung statement. Walang dapat parang tawag doon, consistent. Walang consistency eh. Iba-iba eh. Kaya pinagtawanan tuloy siya. Auntie Claire, oy, klaruhin mo daw. Ito naman kasi si Auntie Claire, oh. Ibig sabihin, butbuton jud kayo siya. Oo. Yun ang ibig sabihin yan. Butbuton ba? Butbuton. Oo. Pasensya na kayo, Bisaya eh, no? So, wag gikolera, gibaghak ang buang. let's calculate everything ha. Let's say nga naabot siya dihag mga alas 6 sa buntag sa Lunes. Nya, nangutana gid ko ani sa akong best friend. Okay. Hello there, Teddy. Hey, Dean, how's it going? I'm good. I just have a question for you. Of course. What's your question? Okay. So, let's say someone were to arrive at 6 o'clock in the morning on a Monday in the Philippines and they're from Los Angeles. What time should they be at LAX in order for them to be able to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines? All right, let's break this down. The Philippines is 16 hours ahead of Los Angeles. 16 hours. So, if someone needs to arrive at 6 a.m. on a Monday in the Philippines, we need to calculate the corresponding time in Los Angeles. So, if it's 6 a.m. Monday in the Philippines, it would be 4 p.m. Sunday in Los Angeles. To catch a flight arriving at 6 a.m. Monday in the Philippines, they should be at LAX by the previous day, Sunday, around 4 p.m. Keep in mind that travel time and airport procedures might require some extra buffer time. I see. So, what time should they be at LAX then? What time should they leave? To determine when they should leave, let's consider the flight duration from Los Angeles, LAX, to the Philippines. Typically, a direct flight might take around 15 to 16 hours, but it can vary based on the airline and route. If the flight takes about 16 hours and they need to be at LAX by 4 p.m. on Sunday, they should plan to depart around 16 hours before that, which is roughly midnight on Sunday, Los Angeles time. To be safe, they might want to leave a bit earlier to account for travel to the airport, check-in, and security procedures. So, aiming for a departure around 10 p.m. on Saturday night Los Angeles time would be a good idea. Correct. So, they should leave at 10 p.m. on a Saturday in order for them to actually arrive in the Philippines on a Monday morning at 6 a.m., correct? Exactly. Yes, that's correct. Leaving at around 10 p.m. on Saturday from Los Angeles should allow them to arrive in the Philippines by 6 a.m. on Monday, local time. Safe travels to them. Not really, but thank you so much, Teddy. Ayan po, mga kaibigan, klaro po, no? Kasi minsan guys, alam mo sa totoo lang, meron kang meron kang joke dyan, di ba? Kunwari, aalis ka dito sa Pilipinas, Pasko. Di ba? Aalis ka ng Pasko. Pagdating mo sa Amerika, Pasko pa rin. Tama ba ako guys? Sino ba taga-Amerika dito? Si Beata Galvan, taga-States yan. Saka si Bescasser, taga-New York. Di ba? Tama ba ako guys? Pag umalis ka sa Pilipinas ng Pasko, pagdating mo sa Amerika, sa States, Pasko pa rin. So, para ka nag-time travel. Di ba? Para ka nag-time travel, para kang bumalik sa para kang tama ba ako guys? Sabi ni Omar, tama ako. Omar Lapina, taga LA pala si RDC, Si RDC po, ako taga LA, see? So alam nilang oras. Kasi same day, tama, same day. See? Sabi ko sa inyo guys So may mali po, may mali talaga. Ibig sabihin guys, hindi talaga niya alam ang detalye. Basta lang nagsasalita lang siya. Basta lang kung ano may report niya, siguro para parang na lang siguro sa mga reporter kasi press con yan 'Di ba? Parang yan, parang in the indulgence of the of the press con, parang ganon.
para lang mabigay yung kung anong hindi niya iniisip na ang oras, di ba? Hindi niya iniisip ang oras tsaka yung araw, hindi niya iniisip yun. Doon siya nagkamali. Di ba? San Jose, si Jay Tapaya, taga San Jose. Itong si Ricardo Magalhaes, US din. Dito ako sa LA, si Jay Tapaya. Di ba? Alam nila yan ang mga taga LA, mga taga Amerika, alam nila ang oras, alam nila ang araw. Pag bumiyahe ka papuntang Pilipinas. So meron pong something, di ba? May something po mga kaibigan na dapat nilang ayusin ito. Di ba? So, moto na dunggan nyo ha? Oo. So, let's say, dirita. Ito naman. Moto na to, dire. Kini. Ito po, mga kaibigan, makinig po kayo mabuti guys, dahil, di ba, matagal na po natin gustong malaman ito. Di ba? Oo, tama po, basta may masabi lang, no? Ifipanya de la Cruz. Yes sir, Foodie, kung aalis ng Wednesday, pagdating dito sa US, Wednesday, sila Lane Garcia pa yan, Amerika na pala yan, nakalimutan ko. Sila Lane Garcia pala guys, galing Hong Kong yan. Ngayon, lumipat na po siya sa Boston, sa States. Alam niya, alam nila Lane Garcia kasi naka-experience na sila Lane Garcia eh. Di ba? So, may something, may mali. Di ba? May mali talaga yung mga... Dapat kasi hindi na lang nagsasalita no? Masyado kasing palengkera kasi. Daldalera, palengkera, botangera. Kaya po nabansagan siyang botangera. Ito guys, panoorin naman natin ito mga kaibigan. Kasi gusto na po nating malaman ito no? For once and for all. Alamin po natin ito sa taga LA. Okay? Pakinggan nyo mabuti guys at panoorin nyo para maintindihan po ng lahat. Okay? Sabi ni RDC, pero pag umalis ka ng LAX or LAX ng 12 noon, dating sa NAIA is 10:30 PM the next day. Yes, tama po. Margarito Liting, Inting. Ito si Beta Galban pala, ano pala to? US din pala to, Texas. Tang yang si sabi ni Margarito Inting, tang yang. Ay, nako. So, ito ba yung sinasabi, guys? Ito ba yung sinasabi niya? Ito. Ulitin po natin, ha? Basahin po natin ulit. Ito ba yung tinutukoy niya, guys? Ha? Yan, huwag tayong maging tagapagsalita sa kasinungalingan. Ito ba yung sinasabi niya? Ni Tambaluslos? Di ba? Sabi niya, huwag tayong maging tagapagsalita sa kasinungalingan. Nagtatanong lang po tayo, ha? Kasi, ang tinamaan dito, yung nagsasalita kanina, eh. May presko na naman, eh. Di ba? Galing na po yan kay Tambaluslos, ha? Hindi po galing sa ibang tao yan. Sabi niya, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Sus, tinamaan. May tinamaan. Agoy. Ouch, 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 ouch. May tinamaan na naman. Ito po, panoorin po natin guys. Para maintindihan po natin mga kaibigan ang explanation. Kabantay mo unsay ka ng kuan? Wala diha. Spot the difference. Spot the difference daw. Sa Bisaya pa, sabi niya guys, nakabantay mo sa wa diha. Ibig sabihin, spot the difference. May napansin ba kayo na wala dyan? Yun yung ibig sabihin kasi Bisaya, translate lang natin. Dili. Makita ninyo, natanawa purple lang sanina, pero blue diri. Ano sa palagay nyo guys? Purple ang inyang sanina sa stage. Pero doon sa projector, blue ang kanyang damit. Yabag na gid, nangayabag na gid mo di. Nangayabag.
Yabag na, nangayabag na. Nangayabag na. Bisaya dyan din ko andi na mga yabag, mga nangayabag na mong tanan. Bisaya kayo ba, no? Nangayabag na mong tanan. Pero dire tanawa. Oh. Naglingi siya sa right side, pero dire naglingi sa left side. Naka-mirror siguro na ilang kamera diha oy. Ibig sabihin naglingi, nakatingin or nakaganon. Ano ba tawag doon? Nakalingon, no? Nakalingon. Ibig sabihin naglingi sa right, yung kabila naglingi sa left. Lumingon yung isa sa right, lumingon yung isa sa left. But naka-mirror guro na. Yan pag yun, kanang dako kay nga detail diha nga wala. Tanawa. Wala ang flag sa luyo. Day, asa mang flag diha day. Yan na diri sa screen. Porti pagka ambot. So let's say butang na to no. Let's give them the benefit of the doubt. Let's say dako jud kanang stage. Butang na to na adjust pinakaluyo gid dapat ng kanang flag. Gino, no? Ge. Pero na may picture sa dire. Asa mang flag diha day? Walang flag. Asa mang flag diha? Walang flag, oh. Pero nasa screen niya diri wa. Unsa man na? Unsa man ang tinunton niyo diha? Unsa man ang tinunton niyo diha? Kasi walang flag eh. Ako din napansin ko din walang flag eh. Walang Philippine flag. Pero doon sa screen meron. Tapos yung damit niya blue sa screen, pero sa stage ang damit niya purple. 'Di ba? So mali ang pagka-edit. Kasi itong nasa screen guys, hindi mo sa tingin ko hindi mai-edit yan eh. Mahirap i-edit yan eh. 'Di ba? Pero ito na sa stage, kayang-kayang i-edit yan. Gamitan mo lang ng Adobe yan o kaya Filmora, pwede. Pwede ma-edit yan. 'Di ba? Sa screen may flag, may Philippine flag, pero sa stage wala. As in wala talaga. Ha? Unya kinigyud ang pinaka-grabe gyud nga kanang kuan, kanang klaro kayong fake. Klaro kayong fake. Kano sa bago na si kuan si Vic na naamong you can be in the same room together nga purti man ang sukuan ninyo si Vic. So obvious kaayo nga another throwback na sad nilang gipang post. Diyos mio. Diyos ko Lord. Imposible lagi kaayo. Napay ka ng kuan napay katugo na kay ko napay Claire Castro. Ningon siya na naabot ko no. Atong paglunes pa sa Jace. Diyan sa maning gi-post ni kuan ni Inday Kaladkarin. May pinost po si Kaladkarin guys. Tingnan nyo mga kaibigan. Ibutang na to wala na sa kuan kanang Pizza Tracy, butang na to naghapon na sa Pizza Jace o Pizza Noybe. Butang na to nara ng mga adlaw. Imposible kaayo nga naghapon si First Lady dire niya at the same time nasad sa Pilipinas sa na siya kanang Sangoku na siya. Ha? Sangoku kasabot. So, yun po mga kaibigan. Malinaw po guys ha. Binigyan lang po tayo ng clarification no ni itong OFW ng LA. Nagbigay lang po tayo ng reaction. Kayo na pong bahalang umusga dahil maganda din naman yung presentation niya. Tama din naman. Ewan ko lang, baka siguro nagkamali lang siguro sa pag-edit, hindi natin alam. Or baka siguro sinadya. Kasi nga sabi niya, baka sinadya eh. Para malito yung mga tao, kaya siguro para, ewan ko, hindi ko talaga magets. Pero kung akong tatanungin yung mga kaibigan, meron talagang dito, may something, no? May hindi ko pa lang magets ngayon kung ano talaga ito. Pero klarong-klaro naman ang pinakita guys itong taga LA na meron talaga may hindi tama. Kasi kung sa oras lang po guys, imposible magkamali ka sa oras eh. 'Di ba? Imposible magkamali ka sa oras. Paano mo i-reconcile yung oras ng LA tsaka Philippines? 'Di ba? Madali lang namang may mga naman yan, may mga siguro naman may mga manifesto yan. 'Di ba? Para may pailiwanag nila.
So yun po guys no, ang ating paliwanag dito sa nangyaring hocus pocus. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, kung anong pwedeng itawag dito. Bakit palagi na lang throwback ang picture? Yun lang namang tinatanong bakit puro throwback ang mga picture ninyo? Wala ba kayong bago? Wala pa silang bagong picture? Bakit palagi na lang luma? O ito po mga kaibigan, si Amy po galit na galit na. Nako. Si Manang Amy guys, galit na po mga kaibigan. Ito po ang kanyang meron na po siyang dito guys. Meron siyang letter. Ayan Pinadalhan niya na ng sulat ang si Bersamin. Hala, Bersamin, lagot ka, pinadalhan ka na ng liham. Opo, tama po Catbeat. Meron namang yan CCTV. Tama po. 'Di ba? Kung talagang gusto nilang imbestigahan 'yan, meron namang yan may CCTV. 'Di ba? Kahit saan may CCTV 'yan eh. So, dito na po tayo guys, no? O nga, nag-teleport eh. Sabi ni DM Velasco, nag-teleport idol. Kaya nga sabi ni taga LA eh. Para si si Sandoko? Sandoko ba 'yun tawag? Sandoko? Sandoko or Sandoko? Ano ba 'yun? Hindi ko mabigkas. Sanduko, no? Parang si Sanduko. May power, no? Para siyang tawag dito, yung hyper Para siyang si Superman, ang bilis lumipad. So ito po mga kaibigan, meron pong liham si Manang Amy kay Executive Bersamin. Ayan po Pinadalhan na po niya ng liham guys na kailangan sumipot sila bukas. Naku, yari na kayo dito kay Amy, nagalit na. Ha? Yan, Sangoku, yun. Michelle Kasundo, thank you very much. Minsan kasi hindi ko alam kung paano pagbigkas eh. Yan po, may liham na po guys si Amy kay Bersamin Naku, nagalit na po guys si Amy. Tuloy na po talaga ang impeachment. Naku. Tuloy na po ang impeachment guys. Naku, paano yan? Paano ito mga kaibigan? Galit na po si Amy. Ha? Dapat pumunta kayo bukas. Opo, love letter po, Catbeat. Nakalagay dito, Dear Executive Secretary Bersamin. Parang parang sulat ng girlfriend or boyfriend, no? Dear Bersamin. Sana may tayo yung ang tawag doon, background music, no? Dear Bersamin. Una sa lahat, handong manan sa usa ka awit. Putinet, matanda ka na. Alam mo yung handumanan sa kaawit sabi ni Maricar, wish ko lang. Naabutan niyo ba guys yung handumanan sa usa ka awit? Sino nakaabot nun? Ako palagi ako nakikinig nun dati. Maliit pa ako. Wala kasing TV nun eh. Radyo lang eh. Dear Kuya Eddie. Ha? Maala-ala mo kaya? Paano yan mga kaibigan? May liham na po. Si Amy kay Bersamin. Kailangan magpakita na po sila bukas guys. Naku. Ang katapusan na po ito. Ang katapusan. Ito po, pakinggan po natin guys. Tuloy na ba talaga ang impeachment? Nang naghahanda upang isampa ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala sinabi rin
Naku, paano magiging broker yan eh? Pareho silang bagsak sa survey. Magiging broker lang kung mataas ang credibility mo. Tanggap ka sa dalawang sides. Pero sa babaeng yan, wala, bagsak na siya eh. Kaya nga, pinipilit niya na i-resurrect ang image niya. Kaya nagkaroon siya ng hearing, para publicity stunt, makuha niya yung mga boto ng grupo ng Duterte. Pero wala eh, nasira na yung credibility niya. At yun ang impeachment na yan. So matanda mo, Franco, itong programang ito ang unang nagpalutang ng impeachment. Ang programang ito ang unang nagsabi na yung ginagawa ng Pangulong Marcos Jr., kung hindi niya pa alam, ay ground for impeachment. Betrayal of the public trust. Matagal na natin sinabi. So, kung na yata sinasabi yan eh. Tama. Yes, Tama po mga kaibigan, no? So, ground for impeachment talaga. Tama po si Attorney Panelo. Ground for impeachment. Marami na rin nagsasabi niyan eh. 'Di ba? Eh yung kay Amy naman kasi guys, no? Eh parang publicity stunt lang, you know? Parang grandstanding lang eh. Klarong-klaro pa kasi nga mababa siya sa rating. Siguro gusto niyang tumaas yung rating niya, gusto niyang mamangka sa dalawang ilog, 'di ba? Pero kung talagang gusto niyang sumikat siya, ipakulong niya yung mga aliporis ni Bangal para malaman talaga natin na totoo siya at i-impeach niya yung kapatid niya. Mag-file siya ng impeachment. Ituloy niya. Wag siyang hingas-kugon. Okay ngayon, bukas hindi na naman. Di ba? Magpakita bukas po. Aabangan po natin yung hearing niya, no? Hindi ko lang i-cover yung hearing niya kasi ayaw kong i-cover eh. Pero panoorin lang po natin bukas, no? At bibigyan po natin ng reaction yung hearing niya bukas. Okay? Tignan natin guys kung ipapa-cite in contempt ba niya. Okay? Pag sinite in contempt niya talagang malamang sa malamang, eh, mapapatunayan talaga niya na seryoso po siya sa kanyang ginagawa. Pag ipapatawag niya at ipapasite in contempt niya, pag hindi nagpakita pa rin, isampina niya hanggang sa warrant of arrest. Di ba? Kasi nga, yung sinasabi po ni Bersamin guys, tama naman yun sub judice, pero hindi naman lahat ng pag-uusapan sa sub judice, hindi eh. May mga part na pwede pag-usapan eh. Kasi po, patungkol po ito sa due process, batas ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito. Tapos walang-wala, parang baliwala lang sa inyo. Kaya bukas po malalaman natin guys kung ano ba talaga ang mangyayari dito. Kung ipapatawag ba niya, isa-cite in contempt ba niya, ipapakulong ba niya itong mga alipores ni yung mga nagmamagaling sa ICC. Tingnan natin bukas, okay? So ito po guys, punta po tayo sa iba nating balita. Panoorin na po natin itong mga kaibigan, itong kay Lacson po. Pampilo Lacson, bumaliktad na, bumalentong na. Ano ba? Ito po, pakinggan lang po natin guys. Isang nakita ko lang na parang pagkukulang. And I hope hindi ako i-aus ng alyansa dito sa sabihin ko. Kasi may nabasa ako na isang nag-undergo ng trial. Inabot siya ng 8 to 10 years yata, including appeal. Kasi napil niya, napuibig siya sa ICC, sa court. Kasi napil niya sa appeal score, na-acquit. Wala naman parang provision ng ICC sa compensation. So kawawa yung tao kasi acquitted, nakulong ng 10 taon. Siyempre, nawala ng opportunity na magkaroon ng income, and yet walang compensation. Siguro pwede nating, I'm sure,